Mga kaherbal, meron ba kayong skin problem katulad ng an-an, buni, alipunga, at iba pa? Halika, at ibigay ko sa inyo ang solusyon sa pamagitan ng ampalaya. Tama ang narinig nyo, ampalaya. Mapapanatili ng ampalaya ang ganda ng kutis ng inyong balat. Kahit sa kabila ng paglipas ng panahon, ay nanatili pa rin kayong bata na para bagang hindi kayo tumatanda. Maaring wala kahit isa sa inyo ang hindi nakakaalam tungkol sa ampalaya. Ngunit sa bidyong ito ay dadalhin ko sa inyo ang marami pang mga nakatagong impormasyon na maaaring bago sa inyong mga kaalaman. Dahil ang ampalaya ay kilala natin bilang pangunahing gulay. At ito rin ay nagtataglay ng mga pangbihirang katangian. Kaya mga kaherbal, minumungkahi ko sa inyo na panoorin ang kabuuan ng video at sigurado ako na meron kayong matutuklasan. Ayon sa masidhing pag-aaral, ang bunga at dahon ng ampalaya ay nagtataglay ng mga sumusunod. Una, ang tinatawag nating antioxidant. Mataas sa vitamin C at flavonoids at iba pang mga antioxidant na lumalaban sa free radicals na nakakatulong sa pagpalakas ng ating resistensya. Pangalawa, anti-cancer potential. Ayon sa pag-aaral, may epekto itong pumipigil sa pagdami ng cancer cells, pero hindi ito opisyal na gamot ng kanser. Pangatlo ay ang tinatawag nating immunity booster. Dahil sa vitamins, minerals at phytonutrients nito, nakakatulong ito sa pagpalakas ng ating immune system. Pang-apat, hepatoprotective or protection sa atay. Nakakatulong ito sa detoxification at kalusugan ng ating atay. Ano ba ang ibig sabihin ng antioxidant? Ang antioxidant ay tumutukoy sa mga substance o sangkap na tumutulong magprotekta sa cells ng katawan laban sa free radicals. Sa makatuwid, ang antioxidant ay ang tagapagtanggol ng mga cells. May mga free radicals sa katawan. Ito ang harmful molecules na pwedeng magdulot ng una, pagkasira ng cells. Pangalawa, pagbilis ng pagtanda. Aroy ko po. Mga sakit tulad ng inflammation, weak immune system. Ang antioxidant ang ni-neutralize o nagpapahinahon sa free radicals para hindi masira ang cells. At ano naman ang free radicals? Ang free radicals ay ang mga pasaway o unstable molecule sa katawan na sumisira sa cells. Bakit pasaway? Kasi kulang sila sa elektron. Kaya naghanap sila ng elektron sa ibang mga cells ng ating katawan. Kapag kumuha sila ng electrons sa healthy cells ng ating katawan ay nagiging damage ang mga healthy cells. Saan nanggaling ang free radicals? Natural silang naipoproduce ng ating katawan. Pero ayon sa pag-aaral, tumataas sila dahil sa una, stress. Pangalawa, pollution. Pangatlo, pagpupuya. Aray ko po, marami tayong natamaan dyan. Pang-apat, processed food. Marami bang kumakain sa atin ng processed food? Pangatlo, smoking. Sabagay, maraming hindi naninigarilyo. Sun exposure at sobrang sugar. Wow. Ito, nagkakape ako ngayon kaya siguradong natatamaan din ako nito. Okay, ano ba talaga ang simpleng paliwanag sa antioxidant at saka sa free radicals? Okay. Ipalagay natin ang inyong katawan ay bakal. Pag ang bakal ay na-expose sa tubig at hangin, anong kasunod nito? Magkakaroon ng tinatawag nating kalawang. So, ganun ang nangyayari sa free radicals. So, ang kalawang nagrepresent sa free radicals. At ano ang solusyon na inyong gagawin? So, ang gagawin mo, pipinturahan mo ang bakal bilang proteksyon. Ito naman ang nagrepresenta sa antioxidant. Tanong mga kaherbal, paano natin matatalo ang free radicals sa pamagitan ng antioxidant? Okay? So alam na natin, dito papasok ang kapangyarihan ng ampalaya. Kasi nga, ang ampalaya ay mayroong antioxidant. So sa pamagitan ng paggamit ng iba't ibang ingredient, gamit ang dahon at bunga ng ampalaya, ito ang malaking tulong sa atin para magkaroon ang ating katawan, masuplayan ng ating katawan ng antioxidant.
Okay? So una, yung tinatawag nating ampalaya tea. So ang ingredients naman nito ay kumuha ka ng 5 hanggang 7 dahon. Okay? At pagdating naman sa bunga, so maghiwa tayo ng 3 hanggang 4 na hiwa. Manipis lang ang pagkahiwa, mga kaherbal. At ito'y ating ilagay sa 2 tasang tubig. Okay? Ano naman ang mga pamaraan na ating gagawin? Una, huhugasan natin mabuti yung hiwa, siyempre para malinis. At pangalawa, pakuluan natin ng 2 tasang tubig sa loob ng 10 minuto lang, mga kaherbal. Okay? So, kailangan naman natin itong bago natin inumin ay palamigin talaga muna natin. Pagkatapos natin mapakuluan ng 10 minuto, siyempre, kailangan natin siyang palamigin. At kung ito na may ating iinumin, ilang beses ba tayo iinom? Sa isang araw o sa isang linggo? Kailangan lang natin dito 1 beses sa isang araw para masuplayan yung ating immune system. At ang pinakamaganda, mga kaherbal, ay iinumin natin ito tuwing. Mga kaherbal, salamat sa palagi niyong pagsubaybay sa aking mga video. At huwag kalimutan, ang Ama ang may likha, ang kalikasan, ang kanyang biyaya. Ako ang inyong plantito.